Bakit nga ba dapat i-upgrade or i-fully KYC verify yung account sa GCash? Tara, pag-usapan natin. By the way, kung first time mo sa channel natin and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Para magkaroon ng GCash account, kailangan meron kang phone number. Dun sa phone number na yun, magkakaroon ka na ng GCash wallet. At sa pag-register nga ng new account sa GCash, mabilis lang siyang gawin. Kailangan mo lang i-provide yung mga information. Sa part na to, wala pang selfie. At kapag nga na-provide mo na lahat, basically ito yung birthday mo, yung address mo lang, magkakaroon ka na kaagad ng GCash. Mag-set up ka rin ng MPIN para dito. At ito na yung account sa GCash, i-register din yung device, pero para magkaroon pa ng mas mataas na wallet limit at transaction limit na 100,000 pesos or 500,000 pesos, dapat i-verify yung account. At sa pag-verify ng account, kakailanganin na nga ng valid ID. Bakit kailangan i-verify yung account? Kasi may mga features dito na naka-grayed out. Ibig sabihin, hindi mo to magagamit. Ang pwede mo lang magamit pag may GCash wallet ka na hindi verified ay yung pag-load, pagbayad ng bills, at merong iilan pa dito. Pero yung mga laging ginagamit, katulad ng pagpapadala ng pera, paghiram sa GCash, at yung pag-ipon na rin or pag-invest, hindi mo yan magagamit unless mag-verify ka nga ng account mo. Mabilis lang mag-verify ng account, pero sa proseso na to, bukod sa pag-provide ng information, kailangan din ng selfie mo. Sa selfie, walang nakaharang na kahit ano sa mukha mo katulad ng salamin or mask. Dapat din malinaw ang pagkakapicture nung ID mo. Hindi dapat Xerox, dapat original ang gamitin. At para sa ID, ito lang tinatanggap nila: National ID, e-Phil ID, Driver's License, yung need Postal ID, Passport, yung lumang SSS ID tinatanggap pa rin, PRC ID, at Pag-ibig Loyalty Card Plus na ID. Ito yung mga halimbawa ng mga ID na tinatanggap nila. At sa pag-scan nga ng ID mo, pwedeng magkaroon ng error message kung sakaling mali pala yung ginagamit mo. Halimbawa, wala sa listahan, katulad nito, TIN ID yung ginamit, magkakaroon ng mismatch. At isa sa mahalagang tanong ay gaano nga ba katagal aabutin kapag nagpa-verify ng account. Kung sakaling natapos mo kaagad siya within the day, magkakaroon kayo ng notification katulad nito na pwede siya umabot ng 3 days. Dati parang 7 days pa nga pero ngayon 3 days lang. At ang maganda dyan, based sa naging experience ko, hindi na umabot ng 3 days. Few hours lang or basically same day lang, naka-receive na ako ng text na katulad nito. Congratulations, fully verified na yung account mo. Pwede ko na magamit lahat ng features sa GCash. At ito na nga yung itsura niya. Hindi na naka-grade out yung mga features. Pwede ko na siyang magamit. At tumaas na nga yung limit sa GCash ko. Dati, 10,000 pesos lang to. Nung nagpa-fully verify, naging 100,000 pesos na. Pwede pa siyang maging 500,000 pesos. Pwede nyo i-check itong mga video sa bandang baba kung paano nga ba mas pataasin pa yung profile limit sa GCash. Sana makatulong. See you sa next videos!